Ito nga ang mga hatol na igagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreo, ay 6 na taong maglilingkod siya, at sa ikapito ay aalis siyang laya na walang sauling bayad. Kung siya'y pumasok na mag-isa, ay aalis na mag-isa. Kung may asawa, ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung siya'y bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Datapwat kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon, ang aking asawa, at ang aking mga anak. Ako'y hindi aalis na laya. Kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas at paglingkuran niya siya magpakailanman. At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung siya'y hindi na makapagpalugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya. Walang kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga-ibang lupa, yamang siya'y nadaya. At kung pinapag-asawa ng bumili sa kanyang anak na lalaki, ay kanyang ipalalagay siya nga ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. Kung siya'y mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang kapangyarihang pag-aasawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi niya gawin ang 3 bagay na ito sa kanya, ay aalis nga siya na walang bayad, na walang tubos na salapi. Ang sumakit sa isang tao na ano pat mamatay ay papatay walang pagsala. At kung hindi sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaanan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. At kung magtangka ang sino man sa kanyang kapwa na pumatay na may daya, ay alisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatay walang pagsala. At ang magnanakaw ng isang tao at ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papatay walang pagsala. At kung lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. At kung may magbabag at saktan ng isa ang isa ng bato o ng kanyang suntok at hindi mamatay kundi mahiga lamang sa banig, kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga yaong sumakit sa kanya. Pagbabayaran lamang niya ang panahong nasayang at ang kanyang pagalinging maigi. At kung saktan ng sino man ang kanyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayunmay kung tumagal ng 1 araw o 2, ay hindi siya parurusahan sapagkat siya'y kanyang salapi. At kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis na nupat makunan at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na pagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa
ng babae at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. Datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. At kung sakta ng sino man ang mata ng kanyang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae at mabulag ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae ay kanyang palalayain siya dahil sa kanyang ngipin. At kung ang isang baka ay manuwag ng isang lalaki o ng isang babae na anupat mamatay, ay babatuhin walang pagsala ang baka at ang kanyang lamay hindi kakainin, datapwat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapwat kung ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at naisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong, nanupat nakamatay ng isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Kung siya'y atangan ng katubusan ay magbibigay nga siya ng katubusan sa kanyang buhay, anumang iatang sa kanya. Maging manuwag sa isang anak na lalaki o babae man ay gagawin sa kanya ayon sa kahatulang ito. Kung ang baka ay manuwag sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 siklong pilak sa kanilang Panginoon at ang baka ay babatuhin. At kung ang sino mang ay magbukas ng isang balon o huhukay ng isang balon at hindi tatakpan at ang isang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob, ay sasaulian ng may-ari ng balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mga yaon at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sino may ay sumakit sa baka ng iba na anupat mamatay, ay kanilangang ipagbili ang bakang buhay at kanilang paghahatiin ang halaga niyaon at ang patay ay paghahatiin din nila. At o kung kilala na ang baka ay dating manunuwag sa panahon nakaraan at hindi kinulong ng may-ari, ay tunay nga magbabayad siya ng baka kung baka at ang patay na hayop ay magiging kanyang sarili.